A few moments later. Yan guys, so naihatid na natin yung mga kids. Pabalik na ako dito sa aming center para na maglinis. Ang lamig. Ang pula, ang lamig sa mukha. So kasi parang antay namin hanggang makapasok sila sa loob ng classroom. So hindi siya mas mababa ng -20, kaya nag-line up pa sila doon. Dahil -18 lang ngayon. Pero kung -20, -21, 22, ganun. Open na yung door, diretso pasok. Ayan, lamig. Dito tayo guys. Linis na tayo. A few moments later. Hi guys, so tapos na yung shift natin at naglalakad na tayo pa uwi. Ay, hindi na masyadong malamig ngayon compared kaninang mas maaga-aga pa, no? Pero yeah, so basta may ginagawa tayo. Pero ang pula na ng nose ko. Yan, so lakad ako papunta sa train station. Uwi muna ako kasi wala nga tayong school na. Pero mamaya namang hapon, meron akong shift doon sa kids gym. So 3 hours today, 7 to 10 dito sa out of school care. At mamaya naman yung sa kids gym na 4 to 7:30. Ipakita ko sa inyo guys yung snow, ang taas. Ayan yung taas ng snow. Ganyan siya kataas. So today, wala namang forecast ng snowfall. Pero ang taas, no? Diba? Ganyan na siya kataas. Ayan o. So, nag-shovel pala kami kanina bago dumating yung mga bata. Pero hindi naman ganyan kataas yung shovel namin. Actually, parang ganito lang yung shovel namin. Ito. Kaya lang mas mahirap din siya guys kasi kadikit. So, I think kailangan lagyan ng salt. Pero hindi naman kami binigyan ng salt kasi baka ipapasok yung mga bata. Dadala yung salt doon sa loob ng center. Yan. Ay, wala na yung nose natin. So guys, tapos kanina binigyan kami ng envelope. Yan, so meron laman yun. Mamaya tignan natin kung magkano yung laman ng pa-Christmas yata. Yan, so dati ay last week nga nagkaroon ako ng Christmas party event dun sa isa kong job. At ito pang kids gym, meron namang Christmas dinner this coming Sunday. Etong out of school care, wala na siyang pa-party, pero cash. So, diba? Okay din cash. Kasi dito, parang puro part-time naman kami dito sa out of school care. Maraming part-time. Di ko alam kahit yung mga main teachers nila ay part-time din yata since out of school care lang siya. Ayun. So, kung gusto nyo guys na ganito yung work, madali lang naman siya. Especially for international students. Ito yung pinaka, I think, magandang work kasi kapag Christmas break or school break, ang out of school care, merong work. Dahil yung mga bata pumupunta dun sa center. So, meron kayong shift. Unlike kung sa mga fast food, minsan, ang daming employees doon. So, minsan, hindi kayo mabibigyan ng maraming shift. Unlike kung sa mga out of school care, yung mga daycare, ay talagang meron kayong shift kapag ka mga gantong mga break. At ganun din yung, depende din sa nature ng business ng work nyo, tulad ng kids gym. Ngayong winter season, mas marami kaming shift dahil pag winter, mas maraming nag-i-indoor play kaysa sa outdoor playground. Kaya, mas marami kaming shift din. So, hinati ko na lang dahil nag-aagawan yung time nung kids gym at dito sa
sa daycare, no, out of school care. Pero yung isa naman na sa disability ay buti na lang hindi ako nag-expect na magkumuha ng shift doon kasi sabi nila doon naman usually kapag mga break, especially the Christmas break, ay medyo overstaffed naman sila. Kasi siguro kasi mga adult na yung mga tao doon, minsan maalis sila ng hindi naman sila nag-Christmas break dito. So, maalis sila. Ayan. Kaya, yun guys, kung gusto niya ng work na meron kayo para during winter or summer, yan, sa mga school, sa mga out of school care, kasi pag out of school care, pag summer, may mga summer camp, yung mga yan guys, hanapin nyo ng work. Yun lang, at pauwi tayo mamaya guys, at meron akong i-share sa inyo. See you later! Hi guys! So, nandito na tayo sa bahay at nandito na rin ang aking dear Celestia. So, nandito lang siya sa side ko. Nanonood lang siya ng tablet. Pero mamaya, after nito ay tapos na rin siya mag-tablet. So, binabawasan natin yung gadget time niya. Syempre, para makatulong sa kanyang kondisyon. Yan. So, hindi naman natin na natatanggal talaga yung kondisyon ng special needs ng isang bata. But we help manage or we also yung improve yung kanilang mga capacities or yung mga abilities nila to focus, to learn, ganyan. So, anyway guys, so nakwento ko nga sa inyo na nabigyan ako ng envelope kanina. Kaya tingnan natin kung magkano o ano ba ang laman nito. Kasi sabi, pa-Christmas daw to. So, nasabi ko din kanina na yung nga, tatlo yung job ko, diba? So, yung isa, nagkaroon na kami ng Christmas party last week. At itong isa naman, yung kids gym, ay magkakaroon kami ng Christmas dinner this Sunday. Pero, itong isa naman ay meron lang pa-Christmas na envelope. So, ayan guys. O, tingnan natin ha. Live. Hindi naman to live, pero kita nyo na dito pa lang binubuksan. Wow! Wow! $175 holiday bonus. May 175 ako holiday bonus. So, mas maganda to, no? Kasi hindi na siya gumastos ng pa-Christmas sa amin. Kasi nagtanong ako dati kung meron ba kaming Christmas party. So, wala daw. Ganun. Parang dati meron silang Christmas party. Pero since nag-pandemic, hindi na sila nag-Christmas party. Siguro, in alternative to this is nagkaroon na lang ng bonus. Yan. Ang saya naman. Okay guys, so bukod dyan, no, continue tayo sa ating mga topic for today dahil nga marami na namang pagbabago. Although previously, may mga announcements naman previously at inuunti-unti lang ni Mark Miller or ng Canada, ng IRCC, yung pagbibuild up ng yung mga plano nila, no, yung mga permanent resident targets, kung ilan na lang yung kanilang bibigyan ng mga permanent residency. Ayan. Ito na nga guys, ang mainit-init na announcement mula kay Honorable Mark Miller na sinabi niya na tatanggalin na ang Lamia for express entry. So, kung kailan man ito ipapatupad ay wala pang confirmation, but it was announced December 17 as televised po siya na in-announce. At ito nga ay, syempre, tayo bilang mga humahanga din na magkaroon ng Lamia in the future or yung mga ibang tao din na gustong mag-work dito ay
hindi na ito magagamit for express entry. So ano po ba yung LAMIA na tinatawag? Ang LAMIA po ay Labor Market Impact Assessment. Ito po ay isang document na kailangan ng isang employer dito sa Canada para makapag-hire siya ng foreign worker. So ibig sabihin, kapag meron siyang LAMIA, it means na walang Canadian or walang citizen na nakita dito to fill in that job or in that position. So, kailangan niyang humanap ng iba na foreign worker at itong LAMIA to ay bibigay niya sa isang foreign worker as requirement to get a work permit dito sa Canada. So, ayan po yung nangyayari. Usually, isa sa mga reason na sinabi nga ni Honorable Mark Miller is to alleviate or bawasan or alisin yung mga fraud na nagaganap dahil usually po ang nangyayari, ang LAMIA po ay binibenta na mas mahal. So minsan pero minsan nung time na nag-iisip din kami kung mag-international student ba kami or maghanap na lang kami ng work dito at bibili ka ng LAMIA, syempre mahal din yon. Although mas mahal maging international student, pero kung LAMIA yung babayaran mo, i-compare mo yung cost nun, mas mura yung maggastos mo kung magbabayad ka ng LAMIA. Pero yung takot din namin na baka ma-scam na naman kami, na magbabayad kami tapos wala naman kaming job na maaantay, diba? So minsan hindi tayo sure. So dahil nga may mga bad actors na sinasabi, no, na hindi natin yung mga plano nila, syempre mga nang-scam sila, kaya iniiwasan na ito. Ito yung isang purpose para mawala yung mga bad actors nandito sa behind, no, yung mga nangyayaring ito. So, bakit ba mahalaga yung LAMIA sa express entry? So, sa express entry guys, tayo po ay nasa point system. Dito po binibase kung mabibigyan tayo ng permanent residency or invitation to apply for permanent residency kung na-achieve natin yung certain points. So, lalo na recently, ang tataas ng mga points ng CRS, which makes it hard for many na mabigyan ng invitation to apply for permanent residency. Lalo na kung maalisin ang LAMIA, which adds 50 or 200 points sa inyong CRS score. Ayan. So, ano-ano ba yung mga kailangan na nila, may mga points, no, sa CRS. So, nandito po yung age, education, language proficiency. So, kasama dito kung may English test tayo, yung IELTS, CELPIP, ganyan, at yung work experience. So, minsan, tulad namin, yung age ay 0 na tayo dyan, kaya kailangan natin ng maghanap ng saan tayo makakuha ng extra points. Tapos, kung work experience, katulad ko, wala nga akong work experience prior to coming here na talagang yung employed. So, yan din ay nagpapababa ng aming points natin ng mga extra points, and one of it na possible is by having LAMIA. So, ano pa ba yung ibang pwedeng makatulong na magdagdag sa atin ng points kung meron tayong sibling dito sa Canada na permanent residency or citizen? So, kung meron din kayong French language skills, ay makaka-add din po ito ng points. At kung meron din kayong provincial nomination. So, ang provincial nomination ang pinakamataas sa lahat dahil ito ay magbibigay ng 600 points. Pero yung LAMIA po, dalawa po yan, no? So, yung 50 points, kung in any tier, in any tier po kayo, it will add you 50 points. Pero kung ang tier nyo ay nasa 0, tapos nasa major 00 or executive leadership positions in a variety of industries. So, kahit saan pong industry po, magbibigay po ito ng 200 points sa inyo sa express entry nyo because of that LAMIA or the arranged employments. So, dahil mawawala na po yan, ay magiging okay. Mabawasan na nga yung chances na mas mataas yung score.
Kaya dahil dito, ano ba ang pwede nating gawin? So, bilang mga naghahangad na yun, someday, no, maging permanent residency din tayo dito, ay ano ba ang mangyayari sa atin bilang hindi na natin magagamit yung Lamia na ito, ay magkakaroon ng mga pagbabago, no? So ma-share ko nga lang pala guys, dito pala sa isang work ko, maraming mga Filipino workers po dito, at yung iba matagal na sila, mga permanent residencies na sila, mga citizen na sila, so hindi naman nila kailangan ng kung ano pa. Pero meron sila na parang post-pandemic ay nagbigay sila ng Lamia. So meron kaming 10 Filipinos who are under Lamia ngayon. At napakaganda kasi ang swerte nila, no? Pero, ang Lamia pala guys is a closed work permit. So, ibig sabihin, you can only work for one employer with that contract. So, hindi kayo katulad sa amin na pwede kami ng iba't ibang employer or iba't ibang job. Wala kaming, hindi kami closed. That's why, kahit saan kami pwede. And also, yung mga spouse namin ay naka-open work permit. But if you are under Lamia, ay naka-fixed po kayo sa isang employer at hindi kayo pwede magkaroon ng ibang part-time job or whatever, no? Kailangan doon lang at yung contract nyo. So, yung mga minimension ko pala na 10 employees, ay meron silang 2-year contract na Lamia dito sa Canada under that company. At sabi ko, ang swerte naman nila. Kasi yung isa doon, tourist visa dito sa Canada. Tapos, may nagsabi lang sa kanya na, oy, merong opening, tas namimigay ng Lamia. So, nag-apply siya. At meron namang siyang background dun sa position na yon. Nag-apply siya and then she got hired. Although, yung process noon, 1 year din nang inantay niya para magkaroon ng work permit. So, medyo matagal din yung process ng Lamia bago magkaroon ng work permit. At hindi lang siya, no, yung iba naman ay galing sa ibang bansa. Merong Saudi, may Qatar. Nag-apply naman sila through agency. So, nagbayad po sila ng malaking halaga para magkaroon ng Lamia. Ayan. So, ang maganda nito guys, no, hindi katulad ng international student na talagang ang laki-laki ng ginastos namin. Tapos, i-work out mo pa every step of the way, no? Tapos marami pang mga issues, marami pang mga paghihigpit din na pinagdadaanan sa ngayon ng mga international students. So, yun nga lang, sabi nga nila sa akin, okay lang yun, at least ikaw, nakapag-work ka ng iba, tapos, pero sila, maliit lang ginastos nila, tapos nandito na sila. Ayan, so maganda rin namang opportunity yon para sa kanila. At sabi nga nila, kung within 6 months ay okay na yung mga experience sila, ganyan, so pwede na silang mag-apply for PR. Pero dahil nga ngayon na wala na tong Lamia, although hindi pa announced or hindi pa confirmed kung kailan to i-implement, ay abangan na lang natin guys. Pero sinabi nga nila, plano nila na kung pwede na silang mag-apply for express entry, makakadagdag yung Lamia ng 50 points sa kanilang score. Pero since matatanggal na nga ito, ay wala na nga ang 50 points na ito. Ayan. So, ano ba yung magiging impact nito sa atin bilang umaasa na magagamit natin ang points na ito? So, sa mga candidates, siguro mag-focus tayo sa ibang bagay na nandoon, no, yung pwede magbigay ng extra points sa atin, especially the provincial nomination program. So, maybe in the next few vlogs, tignan natin, suriin natin ano ba itong provincial nomination program, kung nasa ang province kayo. At dahil maganda po ito, dahil magbibigay ito ng 600 points sa atin. So, ngayon guys, yung mga current candidates na ito, sinabi dito, may nabasa ako, the absence of a timeline for this change leaves candidates in limbo. Those currently benefiting from LMIA back points may need to act quickly to submit profiles or receive ITAs before the change is implemented. So, habang hindi pa po na-i-implement ito, kung talagang sa tingin nyo dito kayo magbe-benefit, ay i-apply nyo na po yung Lamia ninyo, para habang hindi pa to na-implement ay magamit pa, pasok na po kayo. Ayan, so
Maraming mga pagbabago. Ito po ay isang way nila to decrease the temporary population decline. So, sa tingin ko guys, mag-focus na yung mga gustong madagdagan yung points sa PNP or the Provincial Nomination Program kasi malaki yun, 600 points. So, ganyan siguro pag-aralan natin yan para magkaroon din tayo ng points kung paano hanapin natin yung mga employers, if may mga employers doon na under the Provincial Nomination Program, no? So, in the next few vlogs, maybe we can explore into that. So, pag-aralan natin. At sa ngayon, guys, please comment down below ano yung sa tingin yung impact ng pagtatanggal ng Lamia dito sa express entry. Sa tingin nyo ba ay okay ba ito? Makakatulong ba ito? Or hindi siya magandang move ng IRCC para sa mga applicants na nandito sa Canada? So, please comment down below guys. At yun lamang for today's video. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like and subscribe and share this video para sa mga nagpaplano at gustong magkaroon. A few moments later. Guys, thank you for watching and please don't forget to like and subscribe to my channel and please don't forget to share at hit the notification bell para updated ka sa mga next vlog ko. Yun lang guys. Thank you for watching. Bye!